Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Monday. Grabe mga lodi, kakasabi lang natin, no? Alam nyo ba na di ba kanina inurasan natin yung Pulse Move Monday? Grabe, sakto, pagdating ng Monday sa US mga idol, nagkaroon tayo ng drop. Oh my goodness. Ayan, so kanina dito tayo, nag-upload tayo. Alas 11, kita nyo alas 11? Sabi ko sa inyo, pag nag-alas 12 kayo ng tanghali, alas 12 na rin yun ng gabi o ng madaling araw sa US at Monday na sa kanila yon. So, pagdating ng Monday sa kanila, at ayun na nga, bang, dumiretso sa baba. Pulse Move Monday tayo mga lods, nadamay tayo. Sabi nga ni Tito, di ba? So, ayan. Grabe, check natin yung mga balita ngayon mga lods para makita natin kung ano yung mga pwede mangyari sa mga susunod na araw. Pero bago ang lahat, alam nyo na, mga idol, palike muna ng ating video, no? So ano lang, palambing lang po mga lods, no? Sana like nyo yung video, napakalaking bagay na po pag nilike nyo yung video natin. At syempre kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa ating channel, lalo na kung gusto nyo ng ganito. Everyday update news, no? Sa global crypto at kung ano-ano pa trending news, okay? So ayan, mag-update na tayo. Dito na tayo sa ating first news. So ito mga idol, mukhang merong bagong diskarte ang Iran, no? Sabi rito mga idol, Iran is playing the real 4D chess. Mga idol, no, today Iran's foreign minister arrived in Russia to meet Putin and strengthen ties between the two countries, no? Kumbaga pumunta siya sa Russia para pagtibayin yung kanilang allies, no? O allied. A few days ago, he was in China naman doing the same, ganun din. Mga idol, no? Nagpunta rin siya sa China para makipag-usap at makipagtibayin din, no? Both are Iran's biggest allies and America's biggest rivals. And Iran is doing all this while rejecting direct talks with the US, no? Trump said Iran can call him Iran is calling everyone except America, no? Kasi sabi nga ni Trump, pwede nyo ako tawagan anytime kung gusto nyo talaga ng peace deal. Yeah, pero anong ginawa ng Iran mga lodi? Hindi niya nga tinawagan si Trump, pinuntahan niya pa ng personal ang China at ang Russia. 'Di ba? So mukhang mukhang tama ba ang desisyon ng Iran? Mukhang hindi ata yan mga lodi. Baka magalit si Trump niyan. At ito, ano lang to funny news. Kasi may nag-post dito mga idol, ayan, si Alisa, sabi niya, I want Trump to change ICE o yung Immigration and Customs Enforcement to NICE, no? ICE to NICE, National Immigration and Customs Enforcement na. So the media has to say, nice agents all day, every day. O, ayan. So, natuwa si Trump. Nirepost niya. Sabi niya, great idea. O, di ba? Baga, pantanggal ng stress ni Daddy yan, mga idol. O, eto naman. X, o ang ating ginagamit nito na, na pangkuha ng news, ang Twitter. X is low-key, becoming a full bank. Ay, grabe. Full bank na rin, yung X. And it's actually insane. 3% cashback, 6% on savings. That's 15x what your Krusty Bank gives, no? Kumbaga parang ito yung yung tubo. Pre-transfers and clean metal card with your account o siguro to o yung at Jeblo, mga ganun. At Mario na fall on it, parang ganun. With 600 million users, this is about to cook the old financial system. X-Money just changed the game, no? Ayan, mga idol. So, ito kasi yung X-payment, no? Tapos, meron ka pang metal card na ganyan, no? Yung pinapakita, no? Ayan. So, gusto mo ba ng ganito, mga lodi? So, magkakaroon na din si Elon Musk, mag-a-announce na siya ng ganyan. Akala ko nga, mas mapapaaga yung announcement kasi hinihintay din natin yan, mga idol, Pero, wala pang binabanggit dyan na kahit anong crypto, although ultimo Bitcoin, ultimo Doge, yung mga malalapit kay Elon Musk, wala. Kumbaga, wala siyang sinasabi kahit ano tungkol sa mga crypto ngayon. So once na lumabas yan, doon natin malalaman kung ano ang plano ni
Papa Elon, mga idol. Pero goods yan, mga loads, no? Kasi gagawin nga ni Elon Musk na ano yan eh, everything up. Kumbaga nandiyan na lahat. Siguro pwede ka mag-staking, pwede ka mag-yielding, pwede lahat. Pwede ka bumili, pwede ka mangutang, hindi ko alam. No? Pero ayan, mga lodi, everything up na ang mangyayari ngayon sa X, no? Ayun yung ginagawa ni Daddy, ay ni Papa Elon. And then eto, nako, this is bad, sabi dito. Wintermute just move hundreds of millions in Bitcoin to Binance. Nako, bakit kaya? 20 million, 12 million, 8 million, 6 million, all moving to Binance Hot Wallet within 24 hours. Ano kayang gagawin nila dyan? Di ba? Wintermute is one of the largest crypto market makers in the world. They don't move this much Bitcoin without reason. Something is coming. What does Wintermute know that we don't know? Usually, kapag ang isang coin dinadala mo sa crypto exchange, binibenta mo yan. Ano kayang gagawin ng Wintermute? Tuto pa rin ba nila ang prediction ng iba na aabot pa ng 30 to 40k ang Bitcoin bago bumalik o lumipad uli? Magsi-sell out ba sila ngayon, mga idol? Ano sa palagay nyo? So, ayan ha. Sabi dito kasi, this is bad. So, bad news to. Baka nga ganun gawin nila. Eto naman, maiba naman. Fresh technical and on-chain signal suggest that XRP may have more upside ahead and other news. No? Eto mga Lodya, meron tayong news ngayon na malupit. Mga idol na hindi ko alam kung matutuwa yung iba o hindi. No? Pero para sa akin, napakatindi na itong news niya. Maya. Dito muna tayo. Sabi dito ni Cheeky Crypto, mga idol, I just found 100% invisible Ripple XRP takeover. Our 44 million people, no, yung tao sa mundo, about to buy XRP. So tinanong niya, bibili kaya lahat ng mga tao sa mundo ng XRP? Ay, hindi pala 44 million. Ay, ewan ko, 44 million lang ba tao sa mundo? 44 million people just gained. Hindi, ito pala. May record pala siya. 44 million people just gained ledger access without even knowing it, as Japan rewires the retail economy. Japan's biggest giant just turned $23 million in loyalty points into a massive liquidity engine, settling transactions on-chain across 5 million stores. So ginagamit na kasi talaga ng Japan, mga idol, yung actually ano yan Japan, Korea, China, ayan yung mga yan, Hong Kong, Singapore, yan mga matitindi yan, mga idol. This isn't just a trial, it's a structural shift, creating an indestructible value floor through the invisible pipeline. By removing the need for a centralized exchange and bypassing long KYC form o yung know your customer, no? We are witnessing the death of friction and the birth of true economic velocity. While retail is distracted by red and green candles, no, tayo medyo mas parang importante sa atin, no, nadidistract tayo kung tumataas o bumababa. Yung chart o yung candle ng XRP, on-chain metrics show institutional spot ETFs are quietly locking away the liquid supply, no? Yung ETF, no? The breakdown, the technical counterpunch to stablecoin expansion and why the 1.44 retail cost basis wall is the final boss before potential $8 re-rate. Subscribe for more. O, sabi niya, mga idol, no? So, ang dami, no? Kanina, nakita natin, pwedeng hanggang $6 daw ngayong 2026. Sabi nila, tas ngayon naman $8. Ako kasi iba yung sa akin, mga idol Iba yung sa akin. Hindi siya per year for me, mga lodi. Hindi siya pwedeng maging mataas ngayong year, and then pagdating ng 27 medyo bumaba siya ng konti. Parang ganoon, no? Iba yung sa akin, mahirap ipaliwanag Saka ako na ipapaliwanag, okay?
So dito naman tayo. O yan, sabi ko sa inyo, hindi lang Japan. South Korea's K-Bank partners with Ripple for global payment. South Korea's internet-only bank, K-Bank, has teamed up with Ripple to work on a proof of concept for on-chain cross-border transaction. So, South Korea to mga idol, no? Yung mismong K-Bank, no? Ayun ang talaga yung nakipag-partner sila para gamitin yung XRP o yung Ripple XRP Ledger. The goal is faster, cheaper, and more transparent international payment by cutting out the intermediaries like SWIFT. The two will test on-chain remittance including transfers to the UAE and Thailand. So, talagang cross-border yang ang kanilang goal dyan. Tapos, eto mga Lodi. Saan ba yun? Wala pa pala. Kala ko yung video na eh. Ito muna. Yung Ripple kanina, na kumbaga, na-news natin, nagagamitin ng Subway yung XRP Ledger, yung technology ng XRP Ledger. Pero hindi lang pala Subway. Mga idol, no? Treasury isn't just trusted by Subway. We can also include Goodyear, American Airlines, Christian Louboutin, tama ba yung pagkakabagit ko dyan? Just Bearing Point, Haynes, tsaka Haynes. So ayan mga Lodi. So hindi lang Subway, napakadaming partner. 'Di ba mga Lodi? So ang lupit, 'di ba? Imagine mga idol, ganun nakalawak yung sakop ng partnership at adoption ng XRP. Kaya may tuturing mo pa ba siyang stock o something? Ito na, ito na pala, nangula lang ako eh. Pakinggan nyo tong sinabi ni Kuya. I-forward ko lang ng konti para tayo makapiright. XRP to 3,000 now. This is written by TipRanks, who yesterday I just said they knew nothing about XRP. They were treating it like a stock. Today, a different writer from TipRanks happens to actually speak about what I've been talking about. Real-world usage, tokenization, stablecoins. They're not talking about it as a stock. They're not talking about it like a chart. They're realizing that banks are using it. It's faster and it's cheaper. So they did a mathematical configuration on the price in order for it to work. I think about 5% of what will be used. I'm not agreeing with the number of 3,000. I believe higher. But at least somebody's finally starting to pay attention. XRP is not a stock. It's an asset that is going to be used to move trillions of dollars a day. Soon, all the naysayers will start to realize, geez, we're wrong. We better adjust because we're going to look like fools. And all the people have been saying, don't buy it, they're going to have to face reality that XRP is the best asset that you will ever see in your lifetime. This is the opportunity that you've been waiting for. I told you forget about the noise. That was just yesterday. I said about TipRanks writing these stupid articles, treating it like a stock. Today, all of a sudden, they realize it's an asset. Many others will wake up to the same conclusion. Will you be in before it? Will you not be in at all and miss it all? Please, get in before they all change their minds and realize, hey, we can't sell our subscriptions and talk bad about XRP and say things that we really don't know anything about. So now they finally admitted a little bit of the truth. That XRP will go to 3,000. That XRP really is a very useful asset. Don't wait for the rest to fall in line and say the same things. I've been saying it for months, or a year. In order for XRP to move the money that it will be, the price can't stay here. Demand, the liquidity, the price has to go much higher. So please get in, man. You want your life to change? Here it is. Ayun, ang sinabi ni Kuya. Ang ganda nun. Mga idol, no? So, niniwala ako na kailangan mataas talaga ang presyo ng XRP. Pero, syempre, 4 digits, medyo, I don't know, mga idol, no? Hindi kasi ako yung ganun ka, no? Ganun ako ka-bullish, pero ayoko kasing masaktan, eh. Ayoko umasa sa ganun, mga idol, no? Mas maganda kung daanan muna natin yung mga 2 digits, ganyan, 3 digits bago tayo maging happy doon sa 4 digits na yun, mga idol. Pero ito ito yung pinakamalupit at last na news natin. Tinignan ko lang, mga loads, no? Pag tinype nyo sa Google yung World's Bridge Currency, ayan tinype ko sa Google, mga idol. Tanggalin natin, set natin, tapos refresh natin Google. Baka sabihin nyo sinetup ko eh. Kahit kayo i-type nyo, ayan sa Google na, no?
Ang lalabas dito mga idol is XRP sa digital asset designed to function as a bridge currency in global finance, enabling near instant 3 to 5 seconds and low-cost cross-border fiat currency conversations in act as an intermediary asset, eliminating the need for pre-funded Nostro accounts in cross-border transactions, bridging fiat, crypto, and DeFi protocols. Mga idol, no? Kayo na mismo, mga lods, no? I-search nyo na yan. So sa akin, napaka-bullish na ito. Nakita ko lang ito kay Amelia, no? At sinerch ko, sabi ko, ang galing ha. Ngayon ko nalaman yun ha. Ngayon ko lang na ano yun ha. Nalaman na pag sinerch mo sa Google, XRP mismo yung lalabas, mga lods. Pag sinabi mong World Bridge Currency, sila na mismo alam na nila, wala nang ibang token. Kasi kung meron pang iba, XRP and ganito, and sum of ganito, and usually, parang ganito, o di ba ang dami, dapat niya nasabihin. Pero hindi eh. Ang example niya talaga is XRP, at ayun na yung sa tingin ko mangyayari, mga idol. So napakatindi niyan, mga lods, no? Para sa akin ha, ewan ko na lang para sa inyo. So punta tayo ngayon sa ating mga comment, mga lodi. Pero doon tayo di tayo magko-comment dito kay Promise pare ha. Dito tayo magko-comment sa ating crypto news, syempre, no? Disley, shoutout sa iyo, idol, si Mr. Ads. Tanong ko, Sir Jeb, ay kung gagamitin ng XRP sa cross-border payment, ibig sabihin, hindi pwedeng maging kaunti ang supply nito o circulating supply nito, at kung ganon, hindi tataas ang presyo as per law of supply and demand rule. Sige, ang haba niyang explaining ko dyan, mga lods eh. Idol no? Sige, bibigyan natin ng time yan sa mga sunod na video para malaman mo, okay? No? Pero ikaw, kung ano tingin mo. Diba? Pero sige, one of these days, explain natin yan, mga idol. Mahaba kasi yan pag in-explain natin. No? Si Peng Kalag, shoutout sa iyo. Si Arat Kape, uy, kamusta ka na? Parang ngayon lang kita ulit nabasa ulit Pag stablecoin ang ginamit yata, lods, is meron tax. Pag XRP or altcoins, walang tax. Actually, parang baliktad eh. Hindi ko alam mga lods. Hindi pa kasi ako masyado nag-ano na ngayon, nag-out eh. Alam nyo, ang ilang taon na, ay hindi, meron pala nag-out ako. Kumbaga, syempre, nagtitake profit ako pambayad ng mga bills namin dito minsan. Pero yung from cold wallet, wala ako masyadong hindi ko kinukuha. Tsaka pag nagtitrade ako kasi dito sa Bitget, mga idol, kung ano lang yun nandun, yun yung kinukuha ko talaga eh, sa P2P. Sobrang baba lang ng gas fee kasi dito, mga idol. No, yun hindi ko alam eh, mga lods eh. Si Larry, shoutout sa iyo. Si Pau, Pulse Move Monday nga, wala pang New York session, at least nire-respect ang 1.41 support natin. Oo nga eh. Nirespect pa rin ba? O yan, ako, mukhang nabate Mga idol malapit na siya sa 1 point, natin, hanggang dito na lang yan, mga lodi, sa guhit na to. Ayan. Ang Pulse Move Monday, grabe to, mga idol. Pero lahat yan kasi, pati Bitcoin, ganyan nangyari. Di ba umabot na tayo ng 79? Tama ba? 79.4 na nga eh. Yung oras mag 79.5 eh. Ganun din. So, sabi ko sa inyo, mga idol, hanggat yung Clarity Act natin nakahang, magkakaroon niya ng volatility na malupit. Ferdinand Sir, shoutout sa iyo. Si Batsy Flow, nakakapagbayad na ako ng groceries, resto at banks transfer using crypto exchange. OKX nga lang, sabi ni Idol. Goods yun, mga lodi. Anong pinababayad mo? Token, coins? O syempre stable coin dapat. Sa akin ewan ko lang sa'yo. Pero hindi pa rin nila sinasabi kung sino yung dapat talagang kausapin sa dami ng leader nila. Hindi, kasi parang mga talaga yun, pantay-pantay silang 12. So siguro sila lang may alam kung sino talaga yung may dun pwedeng kausapin.
72 hours ulit na deadline, so ilang 72 hours pa yan. Ganun nga yung si Trump eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag na kayo maniniwala dyan eh. Pete Pelizardo, shoutout sa'yo. Kung yung ilang media, nanguha ng wine, 25k siguro halaga, daig pa yung mga bombero sa nasunog na lander. So nga, naalala nyo ba yun, yung binalita natin? Malapit lang kasi sa amin dito yun, yung landers na yun. Joseph Berdin, always shoutout sa'yo. Si New Gamer, si Boss J. Final boss ata ni Trump, China. Pwede. Court Stalker. Boss, local news. Anong masabi mo dun sa in-interview yung babae sa 4-piece holders na 1 week nga lang daw yung 8k ayuda at kulang pal daw sa kanya? Nako mga idol, no? Iba-iba kasi yung buhay natin eh, mga lods, yung kinalalagyan natin eh. Meron yung iba yung 8k, malaki na yung sa isang buwan. Pero meron naman yung iba, 8k, wala saglit lang yun. Lalo na kung sugalord ka pa, may mga bisyo ka pa. Pero kasi sa ayuda mga lodi, tutol kasi ako dyan eh, mga idol, sa ayuda. Mas magandang trabaho na lang yung ibigay kaysa pera. Yun lang yung sa akin kasi ginagamit kasi yan sa ibang sabi nga nila mga lodi, yung ayuda is one way o parang isang paraan para mag-vote buying. Ginagamit siya ng mga politiko, no, para sa vote buying nila. Minsan nagiging sanhi talaga yan ng korupsyon, mga lods. Kaya yung ayuda na yan, medyo negative ako dyan mga idol eh. Madaming US President na mas masahol pa kay Trump, kaya unti-unti sila naging number 1. Like McKinley, yung sumakop sa Pilipinas. Truman, yung nag-authorize ng atomic bomb. Yung Emancipation Act ni Lincoln for slavery crushed the plantation industry. Awit naman yung 30 USD na XRP in 3 years. Kayod kalabaw pa din tayo. Di ba pwede 100x na lang or more? Di natin alam eh, idol eh. Pero waiting lang tayo, walang nakakaalam kasi. Ang sabi ko nga mga lods eh, once na mapasa yung Clarity Act, doon na yun sa tingin ko, mag-i-start tayo. Hindi ko sinasabing mag-flip the switch pero mag-i-start na tayo, ganun lang yun. So sa ngayon, enjoy nyo na lang, magbodega na lang kayo na magbodega. Pero, aralin nyo yung mga coins na binubodegahan nyo. Huwag kayong umasahin para bumili, magbenta o mag-gold ng kahit anong coins mga idol. Hindi ako financial advisor. Do your own research. Mas pabor sa mga bank lenders company ang pag-accept ng BTC, Ethereum at XRP dahil sa snowball effect. Halimbawa, bibili ako ng isang products na worth $1,000 at BTC ang binayad. Over time, yung worth 1K na BTC ay magiging 1.5 o kaya 2K, etc. Sa madaling salita, it's all about profit. Tama ka dyan. Pero yung 1,000, pwede rin yung bumagsak ng... Volatile kasi ang Bitcoin, ang crypto mismo overall, mga idol, no? So, mas magandang stable coin na lang for me. Dextrans Channel, shoutout sa'yo, syempre, Bibo. 84k pa, next target ng BTC, sabi ni Idol. Sela Bila, shoutout sa'yo. Phil Habis, always yan si Idol. Shoutout si Pins, gandang araw, shoutout sa'yo Idol. King Shangsheng, si Romel Babiera, Sir Jeb, lumilipad na si Illuvium. Talaga ba? Check nga natin, baka bumagsak uli ngayon. O yan, bumaba uli. Bumaba uli. 7 days. Ayan. Pumalo siya ng, ano to? Bilis. 333. Okay. Sa 30 days. 30 days natin, 44% siya. In fairness, Nag-under ba siya ng 200? Ito pala. Oo nga, 192 nung March 29. 192, pero grabe yan Ay, tama ba 192? Oo nga. Dito muntik na siya umano, nagbaba ng 200 something. No nga. 200.52. Grabe yun Si Ardel Navigator yun. Basura man. Boss, hindi natin napansin. Nag-start na ulit ang bull run.
Pinaka-bottom niya yung 66K. Ngayon, unti-unti na siya tumataas kagaya ng last bull run, sabi ni Idol. Musta Idol, lumangat na siya ngayon at bumaba ulit Idol. Cerezo Joynil, shoutout sa'yo Idol si Books, Kevin Alipio, si Daily Habits Basics, ayan, shoutout sa'yo. Stephen Andre Santindera at si Santos Jandel ang nag-champion sa atin, okay? So, ayun, sana enjoy nyo yung ating video. Search nyo yung ating World Bridge Currency. So, kita tayo bukas ng umaga mga idol. At alam nyo naman yan, sana like nyo yung video natin. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. At yun na nga, love na love ko kayo lahat mga idol. Magandang araw sa inyong lahat. At What's up? Subscribe to Gloves Gaming and subscribe to Jebla. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, I'm very sorry I haven't upload for one day. So, I'm sorry. tomorrow mag-upload Yeah, tomorrow. I promise. I'll upload tomorrow. Also, go to the House of Leather. Use Jeblo for. Hindi, okay lang yan. Just tell, basta sabihin kilala nila ako. Hirapan ako sa'yo eh. So, you can get any colors you want, black, brown, and red. And also you need for wearing and of course, to beat your children.